Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas po ng Itbulaga. Pero bago po ang lahat, happy 5 monthsary dito po kay Amber. So 5 months na pala siya sa Itbulaga, no? Parang kailan lang, 'di ba, nang makilala siya at manalo po dito sa Itbulaga. So itong si Amber mga kadabarkads, meron na po mga nagpapadala dito para i-endorse yung naturang brand. Tulad po ng Pralipic na kung saan nitong nakaraan nga po pinadalhan siya ng isang box na mga damit. And nare-rekta po yan sa Itbulaga Studio, and yung staff pa nga po ng Itbulaga yung nag-open para po dito kay Amber. So sana si Amber po ay mapasama sa isang TV commercial, no? Hopefully nang sa ganun ay magkaroon na siya ng pinapangarap niya po na billboard. Samantalang ang TBJ na page ay pinakita po ang ocular visit nila Raisa May, nila Miles Ocampo and Ryan Agoncillo sa kauna-unahang campus na susugurin nila ngayong araw po ng Sabado. And kahapon pa nga lang po pinakita na po yung energy noong campus na susugurin nila. Grabe, no? Talagang yung energy ng mga student doon to the highest level. And ang dami po talagang mga estudyanteng makikiisa dito mamaya mga kadabarkads. Talagang dudumugin po ang ating mga dabarkads dito kasi ocular visit pa lang ang dami na po agad mga nakiisa ano pa sa mismong event which is mamaya. Kaya naman naku, abangan nyo po itong unang campus sa loob ng 46 years na susugurin po ng Itbulaga. Samantalang may nadaanan po akong post mga kadabarkads tungkol ito kay Ma'am Charito Solis and syempre kay Pepsi Paloma. Sabi kasi dito ng isang netizen, duda lang ako. So duda daw siya. Sabi niya, kung totoong nanay-nanayan ni Pepsi Paloma sa showbiz si Charito Solis at totoong naganap ang konfirmasyon na alleged na pang ni Vic Soto kay Pepsi Paloma, paano kaya nilunok daw ng pride at pagiging nanay ni Charito Solis sa yumaong anak-anakan niyang si Pepsi Paloma ang pagtanggap sa role ni Ina Magenta ng isang long-time comedy sitcom na OK Ka Perico. Maaring kung 1982 managanap ang Pepsi Paloma case at 1987 unang nag-air sa ABS-CBN ng OK Ka Perico, ganoon ba kabilis mag-heal ang sugat ng isang tumatayong ina? Napaka-iconic pa naman ng pagkakaganap ni Charito Solis kay Ina Magenta na isa sa pinaka hindi malilimutang karakter ng batang 80s at 90s. So wala kasing nangyaring ganon, 'di ba? Pamangkin na po ni Ma'am Charito Solis yung nagpa-interview kay Julius Babaw at sinabi nga, no, na walang ganon na nangyari dahil kung alam po ni Charito Solis na may ganon, baka una daw na magpuputak itong kanyang tita. Tsaka isa pa mga kadabarkads, sobrang close po ni Ma'am Charito Solis kay Bossing Vic Soto. So magiging close ba yan kung meron siyang alam na ginawa na milagro ni Bossing Vic Soto? Diba? So mga buhay na po yung mga nagpapatunay na wala pong nangyaring ganyan, 'di ba? Pero meron pa rin talagang iba na nadadala at napapaniwala sa mga kwentong ganito. Nagawa-gawa lamang po ng manager ni Pepsi Paloma na si Dr. Ray de la Cruz. So hanggang ngayon hindi po mamatay-matay ang isyong yan, and sana dahil nagsampa nga po ng kaso si Bossing Vic Soto, sana po matuldukan na po yung ganitong pangyayari mga kadabarkads, no? Yung ganitong mga issue, mga chismis, sana matuldukan na to kasi ang tagal na. At saka kung totoo yan, di sana gumapang yan sa korte, hindi ba? Inurong wala kasing nangyari. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa panibagong makakaaway po nitong si Daryl Yap. So kahapon po kasi nag-post po siya ng video po ito ni Castro, no, na siyang tatakbo din sa pagka-senador. So sabi dito nito nga si Daryl Yap, Lord, kung sasabihin ko bang TANGA to, libelous ba? France na pangalan yan ha, yung Jerry, French word. Yan, nagmura siya, teacher-teacheran. So, genre dapat, Jerry daw yung sinabi nito nga si Franz Castro, no? And
Tinanong din siya kasi itong si Franz Castro kung ano daw yung huling streaming movie ata yun na pinanood nitong si Franz Castro. Sabi po ni Franz Castro doon, ano daw po yung streaming, hindi niya daw kasi alam. Di ba po may party list ata ito, sabi ni Franz Castro doon sa party list na yan, dapat daw ay magkaroon ng teacher sa Senado. Di po ba pag teacher, siya yung magtuturo, mukhang si Franz Castro po ang tuturuan. Kaya ngayon, binabatikos po siya nitong si Daryl Yap. Ayan po yung sinabi niya. Tapos nag-comment pa po si Daryl Yap dito sa kanyang comment section na pinipilit kong manahimik pero pinipilit niya ako, Lord. Ang hirap kalaban. So ito kasing si Daryl Yap ay maka-Duterte po mga kadaver kads, no? Isa po kasi itong si Franz Castro sa mga kumakalaban po dito kay BP Sara Duterte or sa mga Duterte. Kaya gano'n na lamang po yung pagkainis at pagkagalit nitong si Direk Daryl Yap dito. So ito talagang si Daryl Yap ay war freak, no? Mahilig po siya sa away, palaaway po siya mga kadaver kads. So ito nga yung sinabi po ni Ma'am Amy Marcos na talagang makikipag-away yan. Talagang hindi yan uurong. Kaso nyo nga, nakahanap po siya ng katapat, tapos yung katapat niya hindi po maboka, no? Which is si Bossing Vic Soto. Sampa lang siya ng sampa ng kaso, no? Doon siya sa korte, nagsampa. Hindi po siya yung maboka talaga mga kadaver kads. Professional talaga ito nga si Bossing Vic Soto. So, si Bossing Vic Soto yung matatawag na matanda na mayroon pong pinagkatandaan. Samantalang itong si DY, bata lang. Wala siyang, alam niyo, wala siyang pinagkatandaan Bata lang siya. At dahil nga po mga kadaver kads dito sa post na to ni Daryl Yap, mukhang mayroon siyang panibagong makakatapat at this time, si Franz Castro naman. Paano kaya ako magsampa din po ito ng kaso dahil sa kanyang sinabi? 'Di ba? Dahil medyo libelous nga naman yun, tawagin kang TANGA. Di patong-patong na po yung kakaharapin niyang kaso, 'di ba? Talagang wala po siyang takot kung makasuhan man siya. So after po sa Pepsi Paloma case kay Bossing Vic Soto, iba naman po ang kanyang inaaway. So gigil na po yan si Akla dahil nga po pinapa-impeach itong si BP Sara Duterte sa pagka-Vice President. So patong-patong na po yung problema nitong si DY, 'di ba, sa kanyang movie, sa kanyang sinusuportahang politiko which is itong mga Duterte. Kaya talaga namang mapagpatol itong si DY dito sa mga kumakalaban po kaya BP Sara Duterte. So ano po ang masasabi ninyo dito mga kadaver kads? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.